Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato, "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Paano po natin ipagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari sa araw na ito? Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, paano natin isasabuhay ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa lipunan at sa sanlibutan sa araw-araw? Napakarami, kung hindi sana pandemya, na mga pinagkakaabalahan sa araw na ito upang ipagbunyi at parangalan ang ating Panginoong Hesus bilang Hari. Sa ating mga simbahan, may mga prosesyon na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay may suot na balabal na pula, may koronang ginto, may setrong ginto, nakaupo sa trono at
Tangan-tangan niya ang mundo. Tunay na hari ang Panginoong Hesus sa gayong imahe, at siya ay iniikot sa mga lansangan na sakop ng parokya o ng bayan. Ngunit ang masigurado ako, sa lahat ng mga simbahan naglalaan ng oras o mga oras sa linggong ito para sambahin si Jesus sa banal na sakramento. Sapagkat si Jesus, sabi nga sa ating mga pagbasa ngayon, lalo pa sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel at sa ating ikalawang pagbasa mula sa aklat ng mga pahayag, kay Jesus bilang hari ang kapamahalaan, karangalan at kaharian. Ang kanyang pamamahala ay hindi matatapos, hindi babawiin, at hindi mawawasak. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. At siya ang Diyos ng kasalukuyan, ng nakaraan at ng darating. Kaya naman sa Kanya iniaalay ang pagdilingkod at pati na rin ang pagsamba ng lahat ng tao, ng lahat ng bansa at lahat ng wika. Ngunit ang pagsasabuhay ng paghahari ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang nalilimitahan sa ating pagsamba sa Kanya at sa pagkilala sa pamagitan ng ating mga debosyon at panalangin na siya ang hari ng sanlibutan. Sa Ebanghelyo ay may napakahalagang paalaala, turo o tagubilin sa atin na kung saan ang paghahari ni Jesus ay may sasabuhay at maipapamalas natin sa araw-araw. At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng paninindigan natin sa katotohanan. Ang sabi po sa ating Ebanghelyo na hinango mula sa Ebanghelyo ni San Juan, oo, inamin ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi dito sa sanlibutan ito. Ngunit siya ay naparito para magsalita sa katotohanan. At ang sino man na nagpapahalaga, nakikinig sa kanyang katotohanan, ang may tuturing na nakikinig sa kanyang tinig at nakikinig sa kanyang kalooban. Kaya naman, sa ating pagpapahayag na si Jesus ay ating hari, ang katotohanan ang lagi nating dapat na pakinggan. Ngunit bago pakinggan, ang katotohanan din ang dapat na lagi nating hinahanap, pinapahalagahan. Ang ating mga sarili ay ibinubukas natin sa katotohanan. Kung tayo ay magsasalita, mangungusap tayo sa katotohanan. Kapag ang katotohanan ay nalalagay sa peligro, tayo ay maninindigan at ito ay ating ipagtatanggol. Sa lahat ng araw ng ating buhay, ang katotohanan ang ating isusulong sapagkat sa ating pagkilala kay Jesus bilang hari, tayo ay nagiging alagad ng katotohanan. At alam ninyo, ang paanyaya o aral na ito ay napakahalaga sa ating panahon ngayon. Nalilito tayo sa pagtatanong at paghahanap, ano ba ang totoo? Sapagkat sa maraming pagkakataon, yung ating opinyon ay ating ipinapantay sa katotohanan. Iba po ang opinyon o pananaw sa kung ano ang tunay at totoo. Napakadami din, lalo pa sa social media, at ikinakalat sa mga bulong-bulungan at kwento-kwentuhan ang mga maling kwento,
inimbentong balita, yung tinatawag nating mga fake news, at saan ito humahantong? Sa kalituhan, sa kaguluhan, sa pagkakawatak-watak. At ang pinakamasama, umuwi ito sa paglayo nating lahat sa kalooban ng ating Panginoon na Hari ng katotohanan. Ito po ay totoo sa loob ng ating pamilya, at ito din ay totoo sa ating lipunan. Kahit sa ating personal na buhay, totoong-totoo ito. Kapag tayo ay litong-lito, naguguluhan sa kung ano ang totoo, hindi tayo makapagpapasya ng tama, at ang kalooban ng Diyos hindi natin makikilatis, hindi natin maisasabuhay. At saan tayo pupulutin sa lahat ng ito? Dahil sa ang katotohanan ay naikompromiso. Sa kapahamakan, sa kaguluhan na hindi kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, hindi po natin mapaparangalan ang Kristong Hari kung tayo ay nabubuhay sa pagpapanggap at pagbabalat kayo. Magpakatotoo po tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Hindi rin po natin maipagbubunyi ang Kristong Hari kung huwad ang ating pakikitungo sa ating kapwa, at gayon din ang ating ugnayan sa isa't isa. Maging tapat po tayo sa isa't isa sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. At hindi natin maitatanghal si Jesus bilang Kristong Hari sa ating buhay kung tayo ay nag-iimbento, nagkakalat, o kaya ay nagsasawalang kibo sa mga peke o maling kwento na ating ipinapahayag para ipagyabang ang sarili, para siraan ang kapwa, o kaya ay para manlinlang ng ibang mga tao. Manindigan po tayo para sa katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit si Jesus na Hari ay naparito sa ating sanlibutan. Mga kapatid, kilalanin natin si Jesus bilang Hari ng ating buhay, hindi lamang sa ating pagdarasal at pagsamba o pananampalataya at pag-asa. Mabuhay tayong pinaghaharian ni Jesus. Mabuhay tayong lagi nang nagpapakatotoo, at mabuhay tayong nagsusulong at naninindigan sa totoo. Alalahanin natin ngayon ang mga minamahal nating yumao, at sila ay ating ipagdasal. Manalangin tayo. O aming Ama, minsan pa ay pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay at ng muling pagkabuhay. Tunay na ikaw ang aming Hari at ikaw ang aming tagapagligtas. Ipinapakiusap namin sa iyo iyong kaawaan ang mga kapatid naming nauna na sa aming buhay. Tanggapin mo sila sa kapayapaang walang hanggan, at ipalasap mo sa kanila ang pangako mong kaligayahan. Ito ang samot dalangin namin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain po kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama,
at Anak, at Espiritu Santo. Amen.